Mapagpalang araw, kaibigan. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ay mag-aharal ng salita. Ito pong ating papaksayin ay Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aharal sa oras pong ito. Buksan mo ang puso at isip ng bawat isa upang lubos namin paginabangan ang iyong pagtuturo, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ating pag-aaralan ay ito po'y sulat para sa mga hentil. Hentil, ibig sabihin hindi Hudyo. Kasi pag sa Biblia po ang ating titignan, dalawang karakter po yan. Isang Hudyo at saka hentil. Ano po? Ang tinutukoy na tao. Israel, paglabas ng Israel, hentil na po yun. Ano? Tayong mga Pilipino, hentil po tayo. Tandaan nyo po, Gentiles sa English. Ito pong babasahin natin, ito po may tungkol sa pasya ng mga apostol at ng matatanda ng iglesia at ng Santong Espiritu. Kasi ang dahilan sa panahon pong ito, meron pong mga Hudyo, hindi hentil, Jew, na ito po nakalagay sa 15:1, may dumating doon na ilang tao mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugalian itinuturo ni Moses, hindi kayo maliligtas. Ang gusto po ng mga Hudyong ito galing sa Judea, yung mga hentil, maging ugaling Hudyo po sila. Kumbaga parang ganito. Para makarating kayo sa langit, kailangan maging Hudyo kayo. O yung ugaling Hudyo. Hindi po sila Hudyo kasi hentil sila, no? Yung pinuntahan nila. Ibig sabihin, yung mga hentil, kailangan kung ano ang paniniwala ng Hudyo, yun ang sundin nila para sila makarating ng langit. Kasi ganito po, may dumating doon na ilang taong nagmula sa Judea na nagturo sa mga kapatid. Anong sabi? Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugalian tinuturo ni Moses, hindi kayo maliligtas. Ay, kita nyo po, ano? Mahigpit ang ang kanilang pananalita. Sa 2, mahigpit ito tinututulan nila Pablo at Bernabe at naging mahinitan ng kanilang pagtatalo. Kaya't napagpasyan papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilang pang kapatid na taga-Antioquia upang asuliraning ito ay isang guni sa mga apostol at sa mga matatandang pinuno ng iglesia. Yan po, ano? Nagkaroon na ng konting kaguluhan, mainitang pagtatalo. Hindi papayag si Pablo at Bernabe. Pero nakabuo po sila ng pasya at punta sa Jerusalem at ang mga apostol po ang magpasya doon tungkol sa mga Hudyo na ito na nanggugulo sa mga hentil. Sipin nyo po, kaya nanggugulo ka ako dahil nagtalo po eh. Sipin mo, hindi ka Hudyo, gusto nila i-recruit ka sa ugali ng Hudyo para ka maligtas. Ano po? Kaya nagtalo o nagkaroon ng pagtatalo, sabi po, ano? So, in short, nagpasya na pupunta ng Jerusalem. Isinugo nga nila sa 3, isinugo nga sila ng iglesia, yung mananampalataya po
iglesia. Pagka meron kayo naririnig na iglesia o nababasa, mananampalataya kay Jesus po. Ano? Grupo ng mananampalataya. Isinugo nga sila ng iglesia at nagdahan, pagdahan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinilita nila roon na marami ng mga hentilang nahihikayat sa pananampalataya. Ito na may labis na kinagalak ng mga kapatid. Yan. Pagdating nila sa Jerusalem, 4, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga matatandang pinuno, at ng buong iglesia ng Diyos. Iglesia, isinalisay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Yan ano? Ngunit tumayo naman ang ilang mga nanampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at kanilang sinabi, kailangan tulihin at tutusan sumunod sa kautusan ni Moises ang mga hentil na sumasampalataya. Yun ano, nakatwira po yung isang Pariseo. Ano sabi? Kailangan itamas. O kailangan itamas. Parang may meeting ang isang kalipunan, attendance is a must. Yun po ang sabi ng isang Pariseo. Yung Pariseo po, Udyo yun. Ano po? Sa 6, nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. O, anong dala po nila? Suliranin, problema. Ng mga Hudyo from Judea, pumunta sila sa Antioquia. Problema ang dala nila. Kaya nagtalo si Bernabe at saka si Pablo. So, sa madaling salita, nagpulong ang mga apostol. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, talagang para nasa Senado po yung debate sa pagpasa ng mga batas o pagpasa tungkol sa budget, mga hearing. Minsan nagtatalo. Buti na lang sa Pilipinas, hindi po sila nagsasakitan. Sa ibang bansa po, pinakikita sa balita nagkakasakitan ang kanilang mga mambabatas. Buti na lang dito sa Pilipinas, wala pong ganun, ano? Ano po sila? Medyo pasisyoso, ika nga. Ano po? Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakarahang araw, inirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hentil at sila na may sumampalataya. 8, ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpatotoo na sila'y tinatanggap niya nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkakaloob niya sa atin. Kaya walang pagkakaiba pagdating ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Ano po? Jess, bakit sinubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo inihahatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Ayun, ano po? Nagsalita na po ang Pedro. Kahit si Pedro po, tumututol siya. Ano sabi ni Pedro? Bakit ninyo iniatang
sa mga mananampalataya, referring to Gentile, ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin. Hudyo po ito si Pedro, pero tinutulan niya po yung mga ugali ng kanyang mga Hudyong galing sa Judea na naghihikayat sa mga Hentil na sumunod sila sa ugali ng mga Hudyo. Ano po? Ito po. Kasi sumampalataya na tayo maliligtas sa pamamagitan ng kagandang loob ng Panginoong Yesus at gayon din sila. Ayan. 12. Tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang salaysay ni Bernabe at Pablo ang mga imalang ginawa ng Diyos sa mga Hentil sa pamamagitan nila. 13. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, mga kapatid, makinig kayo sa akin. 14. Katatapos lamang isalaysay ni Simon kung paano unang pinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga Hentil upang mula sa kanila ay may mga mapabilang sa kanyang bayan. Ano po? Purihin ng Panginoon. Ano? God is good. Okay? Purihin ng Panginoon. Tuloy po tayo, ano? Sa 14 o sa 15 na. Ito ay sumangayon sa pinahayag ng mga propeta tulad ng nasusulat, 16. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na kaharian ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho, 17, upang ang Panginoon ay hanapin ng iba pang mga tao ng lahat ng mga Hentil na tinatawag ko upang maging akin. Ganon ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula sa noong una, na ito'y mula pa noong una. Nagpatuloy si Santiago, verse 19, ano? Kaya't ang pasya ko, huwag nating igpitan, huwag nating pahirapan ng mga Hentil na lumalapit sa Diyos, 20. Sa halip sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikipid, at huwag kakain ng ayop na binigti at ng dugo. 21. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises at binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga. At ang aral niya ay itinuturo sa bawat bayan. Yun. So, yun ang naging pasya. Ano po? Ngayon, dito naman sa 22, ang title nito, ang sulat sa mga Hentil na sumasampalataya. Ito na po, pinaka-climax. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng matatandang pinuno ng iglesia, at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nila Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at Silas.
at si Silas na mga lalaking ginagalang ng mga kapatid. 23. Ipinadala nila sa kanila ang sulat na ganitong nilalaman. Kaming mga apostol at ang matatandang pinuno ng iglesia, inyong mga kapatid ay bumabati sa mga kapatid naming Gentil na nasa Antioquia, sa Syria at saka Cilicia. 24. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahan naming galing dito, kahit na hindi namin sila inutusan, at binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. 25. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo, kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo. 26. Mga taong hindi nagatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Yesu Kristo. 27. Isinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito. 28. Sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na ito na talagang kinakailangan. 29. Ito po. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Kama. Yung inihandog sa mga Diyos-Diyosan, alam niyo po yung ganitong sulat. Yung mga sa selebrasyon ng mga santo-santa na naghahanda sila, yon, tawag po ron Diyos-Diyosan. Pinasasalamatan nila yung patron saint nila dahil po sa magandang, halimbawa, yung magsasaka. Sino po patron saint? San Isidro. O maganda nga ni. Nagpapasalamat po sila kay San Isidro, patron saint ng mga magsasaka. Siya po ngayon ay lumalabas na Diyos-Diyosan nila o pinaka-Diyos nila kasi po patron saint siya ng mga magsasaka. Yun po itong sinasabi nung huwag kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Halimbawa, may piyesta po, na piyesta ng ganitong santo, santa, huwag kayo makikikain, sabi. O huwag ka pupunta para makikain sa piyesta. Yun po inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Siyempre, kanino nila inihalay yung kanilang selebrasyon? Ito sa mga patron saint nila na tinatawag nilang Diyos-Diyosan. Hindi tunay na Diyos, kaya Diyos-Diyosan po. Sunod. Ng dugo. Yan, bawal ang dugo. Huwag kakain ng dugo. At ng ayop na binigti. May mga hayop po na binibigti kung papatayin. Yun ay huwag kakainin. Ano po? Kaya kung may alaga po kayong baboy, sabihin nyo kung halimbawa, napakahirap po yata nito Ganito po ang ibig ko sabihin. Kausapin mo sa baboy, oy baboy, magpabigti ka para wag kang kainin ng tao. Kasi po sabi rito, huwag kakain ng hayop na binigti. Wala naman pong baboy na binibigti, ang bigat yata nun. Ano po?
At wag kayong makikiapid. Period. Layuan ninyo ang mga yan para sa ikabubuti ninyo pahalam. 30. At pinalakad sila ng mga sugo pagdating sa Antioquia, tinipon ng mga ito ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. 31. Pagkabasa sa sulat, nagalak ang lahat dahil sa mensahe, nagpalakas sa kanilang loob. Amen. Kaya tayo pong mga Pilipino, entil po tayo. Ayan. Yun po ang bawal ha. Huwag kayo kakahinay niyandog sa mga Diyos-Diyosan. Yan, halimbawa ko po sinabi yan, tungkol po sa mga selebrasyon ng mga pista-pista. Yun po mga ugali pagano po, yung mga selebrasyon ng mga pista-pista. Fiesta. Tradisyon po ng mga pagano yan, kung tawagin yan, pagan tradisyon. Sumasamba sa maraming Diyos. Yan ang pagano. Kaya ugaling pagano yon, kaya bawal po sa mga totoong mananampalataya yan. Ano pa? Huwag kakain ng dugo. Sa lumang tipan po, yung baboy yung ayok. Pinadudugo po nila sa lupa, tinatapon. Pero yung mga Pilipino, hindi. Kinukuha po yung dugo, niluluto rin, So, ano pa nakalagay? Huwag kakain ng hayop na binigti. Noong araw po, meron po kaming pinagtatrabahuan, yung kapatid niya, nagpatay ng aso. Ang ginawa niya, binigti niya. Siyempre, yung aso, abang pumapalag, talaga sisik po yung alambre. Yung iba po, alambre, para talagang hanggang sa mamatay po yung hayop, yung aso. Kahit naman sa iba po, Yan. Basta binigti, huwag ka daw kayong kakain. Kaya sabi ko nga po, kung may alaga kang baboy, bulungan mo yung baboy. Pag malapit ka nang mamatay, kamo sa baboy mo, magpabigti ka, ha? Para wag kang kainin. Okay po. Ko lang ko yun. Okay. At ano sabi niya? Huwag kayong makikiapid. Ibig sabihin, yung pakikiapid, hindi naman sa sexual relation po yun. Halimbawa, sumasamba ka sa tunay na Diyos at pagkatapos kumakabila ka pa sa mga Diyos-Diyosan, pakikiapid po yun. Isa po sa halimbawa ng pakikiapid po yun. Kaya pinagbabawal, po. Anong sabi? Layuan ninyo. Layuan ninyo ang mga yan para sa ikabubuti ninyo. Paalam. Kapag pala hindi mo gagawin yung mga sinulat nung pinagpasya ng mga apostol, ang mga leader ng iglesia at ng banal na espiritu. Anong sabi po? Ikabubuti mo pala yan. Anong gusto mo? Ikasasama mo o ikabubuti mo? Nakalagay Pag sinunod mo, mapapabuti ka. Pag hindi mo sinunod ang sulat ng mga apostol, ikasasama mo. Mapapasama ka sa Diyos. Bakit po? Mga apostol ng Diyos kay Kristo yan Kaya wala tayong magagawa kundi sumunod sa kanila. Kung ano yung sulat ng mga apostol, sundin na lang po natin. Huwag na po tayo magipagtalo pa sa sulat nila. Nangyayari po, mayroong mga ibang reliyon para bang napakagaling nila. Yung sulat po sa Biblia ng mga apostol, kinukontra pa nila. Gumagawa sila ng sarili nilang paliwanag. Kaya misa sabi ko nga sabi ko sa mga, sige na nga po, sabi ko yung mga Iglesia ni Cristo, palitan niya lang ninyo si Pablo. Total, patay na si Pablo. Kayo na lang ang magpanggap na Pablo. Ayaw nyo sumunod sa sulat ni Pablo o ayaw nyo maniwala sa sulat ni Pablo.
Kinokontra nyo pa si Pablo. Pagkatapos nakakita lang kayong binanggit na iglesia ni Pablo, sinasabi nyo, ay, kami yan, kami yan. Eh, paano kayo magiging iglesia na kasama ni Pablo? Eh, kontrabida kayo kay Pablo. Oh, sabi ko doon sa iglesia ni Cristo na ministro ni Yumang Felix Manalo. Hindi. Kumukontra ka pagkatapos yung sulat ni Pablo, gusto mo, angkinin mo. Samantalang yun, sulat no panahon ni Pablo. Wala pa kayo, nangaral ni sa Pablo. Yung naitayo niyang iglesia noon yun. Sa panahon niya, hindi kayo kasali. Yung mahirap po, inaangkin nila yun eh. Ang sulat ni Pablo, sila daw yan. Iglesia ni Cristo, nakakita lang silang iglesia. Kami yan, kami yan. Ito naman datindahan. Nagkikipagtalo yun nasa sa Facebook sa akin. Samantalang kinuha ko lang sa Biblia yung aking pinos, aba, kinukontra niya. Imbis na maniwala siya, hindi, kinukontra niya. Miyembro naman datindahan yun. Kay Yumahong Eliseo Soriano. Ay, hindi po pwedeng ganyan. Na mas magaling pa po kayo sa nakasulat. Kung ano po yung nakasulat, paniwalahan po ninyo. Ang ipinos ko kasi yung sa Gawa 4:12. Ayan po, yung Kraisalo, no? Pero ang ginamit ko pong Biblia, ng pinos ko yon, ang salita ng Diyos, Biblia. Na yung nakalagay doon, na walang kaligtasan kundi sa pangalan lamang ni Jesus. Kaya yung Kraisalo po, kanya lang, dahil meron siyang nabasa na sinulat ni Pablo, gusto niya, mas magaling pa siya. Sabi ko nga sa kanya, edi hanapin mo si Pedro. Si Pedro ang turuan mo. Kasi hindi niya tinatanggap yung post ko eh. Nag-post yung iba, ibig niya sabihin, gusto niya mangyari, tatanggapin ko yung pinost niya. Sabi ko, basahin mo na lang yung pinost ko. Para siyang tawag dito, makikipagdiskusyon. Kaya sabi ko, nung araw kung may nagtanong kay Eli Soriano, na ang tanong nung bata, yung kabataan, kung may pit ang Diyos. Kasagot-sagot ni Soriano, meron. Pero wala naman mabasa sa Biblia kako. Hindi ba programa ng datindahan magtanong kayo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Kailangan nagbabasa siya. Yung problema, kung may pit ang Diyos, nagtanong yung kabataan. Sabi niya, Brother Eli, meron bang pit ang Diyos? Ang sagot naman ni Soriano, meron, pero wala siyang mabasang talata. Kaya sabi ko doon sa alipores niya na nakikipag-argumento sa Facebook, wala kang pinagkaiba kay Soriano kako. Nagmamarunong pero walang alam sa Biblia. Isipin mo, wala siyang mabasa kako na meron pit ang Diyos. Pero ang sagot niya, meron daw pit ang Diyos. Hallelujah. Pati Diyos pinakikialaman. Kaya yung mga grupong yan, Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumang Felix Manalo, at saka yung ang datindahan. Iglesia, ngayon, MCGI na siya. Ang daming pangalan yan. Na itinatag naman ni Eliseo Soriano. Pero pareho lang ang kanilang mga pamamaraan. Dodoktrinahan ka ni Soriano, nasa tambak na doktrina. Ganon din ang Iglesia ni Cristo, dodoktrinahan ka rin nasa tambak na doktrina. Pareho silang naniniwala, walang Pasko, kaya hindi sila nagse-celebrate ng Pasko. Sipin nyo po, pero naglalaban, nagtatalo sila, nagkakadimandahan pa. Kaya ko lang po bino-broad out ito, kasi po sa Facebook, karanasan ko kasi sila. Sipin nyo yan. Kaya sabi ko, total, pareho naman kayong patay, di pagpatuloy ninyo ang diskusyon ninyo doon sa impyerno. Bakit? Bakit sinabi na sa impyerno sila? Yung isa,
Si Jesus tao, hindi Diyos. Sa Iglesia ni Cristo kay Manalo. Ito naman si Eli Soriano, hindi bali magkanda dami ang Diyos. Maraming Diyos. Di pagano po yun, maraming Diyos. Kaya sabi ko, magpatuloy kayo ng debate sa impyerno. Sabi ni Satanas siguro sa inyo, oy mga bata, magsitigil na kayo. Umaapoy na kayo, nagdidebate pa kayo. Kaya tandaan nyo po, until tayo, Pilipino, yun ang utos ng mga apostol. Kita nyo po, paliwanag ni Pedro, tinututol si Pedro sa ginawa ng mga kapwa niya Hudyo, Promodea. Sabi nga ni Pedro, hindi nga natin masunod ang kautusan. Lalo na yung magulang. Yung magulang nga natin, hindi sila makasunod. Di lalo, kahit tayo, hindi nga tayo makasunod. Pagkatapos yun, pumunta mula sa Judea, pumunta sa mga hentil. Aba, nanggugulo. Akala mo, napakagaling. Sabi ni Santiago, hindi naman namin sila inutusan. Di pala inutusan, gumawa sila ng kanila sariling pasya. So, in the end, pasya ng mga apostol, ang mga leader ng iglesia, at ang banal na espiritu. Ibig sabihin, kasama po ang Diyos sa pasya. Na yung mga hentil, wag na pong atangan ng mabibigat na hatang. Na yung ugaling Hudyo, kulturang Hudyo, wag po nating sundin mga hentil. Basta yung nakalagay po sa Gawa 15:29. Tandaan nyo yan. Yun ang nakalagay na sulat na dapat nating sundin para sa ikabubuti natin. Praise the Lord. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Kaibigan, nawa ikaw nanonood ng video ito at nang kayo nasa malusog kayong kalagayan habang kayo nanonood. Like and share. Share po. Kayo naman na-sharean, i-share nyo rin po sa iba. Tandaan nyo, labas ng Hudyo ng Israel is entil. Kaya tayong Pilipino, labas tayo, mga hentil po tayo sa kalagayan. Salamat Panginoon sa liwanag ng iyong pagtuturo sa amin. Nawa, buksan mo mga puso ng mga tao manonood ng video ito. Kung sila man po ay may bigat sa buhay, iyong paghahanin. Kung mayroong mga problema at sakit, iyong pagalingin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Hanggang dito na lamang po ang aking munting video. Amen. Amen.